So eto na nga mga sangkay, si Bongbong Marcos, ang Pangulo natin, ay mayroon na pong bagong utos ngayon sa Armed Forces of the Philippines. Ano nga ba ito mga sangkay? Tatapatan na nga ba ng Pilipinas ang puwersa ng China? Yo, what's up? This is me. I'm back, Sangkay Janjan, para na naman po sa panibago nating pag-uusapan. Ay nako, tumitindi po itong problema ngayon, mga sangkay, sigalot na maraming mga bansa. Pero pag-usapan po natin itong dito sa Pilipinas, itong West Philippine Sea. Dahil nga po ito po yung napapadalas ngayon mga sangkay na batuhan, no? Marami pong nangyayari. At ngayon nga po may utos daw po yung presidente natin. So ako po ay nagulat. At titingnan po natin kung ano itong utos na ito. Papalagan na nga ba? O magre-ready na nga ba ang mga kasundaluhan natin para sa digmaan? Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Dito, 1.22 million subscribers na po tayo. At dito mahalaga pong impormasyon yung ina-upload po natin. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, malamang hindi ka pa po kabilang sa mahigit 1 milyon na nandirito na po sa Sangkay Janjan TV. Kaya naman mga sangkay, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo rin po yung all. Okay ba? Nagkakaintindihan ba tayo, mga sangkay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito mga sangkay, pag-usapan po natin. Ayon po dito, PBBM may utos sa Armed Forces of the Philippines sa China. Bullying. Kasunod ng pang-aagaw ng rasyon sa ayungin. Dali mga sangkay, yung ginawa po ng China ay talagang nakaka-insulto, talagang nakaka-vastos. Ang bira talaga, mga patay gutom no, ng agaw po ng mga rasyon. Yun po ay rasyon para po sa ating mga kasundaluhan na nagbabantay po doon sa BRP Sierra Madre. Ito po ay yung barko na naka-station po doon. Sira na pong barkong pandigma, warship ng Pilipinas. Ngayon, tignan po natin itong balita kasi ano ba, may utos na ba yung Pangulo natin para gantihan po itong China? In general, ang bilin po ng ating Pangulo ay huwag nating hayaan na mag-escalate yung situation. Kaya nga po tayo mga Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. Nakausap na ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browder Jr. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa ginawang harassment ng China Grabe, tingnan nyo naman mga sangkay kung paano nakipagpatintero dito po yung mga otoridad po natin, yung militar po natin mga sangkay na nagbabantay sa ating teritoryo. Ito po, China po yan, no? Itong mga medyo malalaking boat. noong May 19. Ito ay yung insidenteng inagaw ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang isa sa 4 na package ng supply ng pagkain at gamot na para sa mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Diba? Ito po yan mga sangkay. Tingnan nyo naman. Ito po yung mga Chinese. Ayan. Sila po yan. Ito po yung mga kasundaluhan po natin, mga Navy. Tama ba? Basta ito po yung mga militar po natin, mga sangkay. At ngayon, nakipag-agawan po sila sa rasyon na hinulog po kasi ang style na po ngayon ng ating kasundaluhan. Kung dati, nagpapadala po ng mga supply doon sa BRP, sa barko natin na nasa Ayungin, sa pamamagitan po ng barko, naghahatid po doon ng pagkain. Ngayon, hindi na po ganun. Ang rasyon po ay dinadala na po ng isang fighter jet, tapos ihuhulog po doon yung pagkain na mga sangkay. Medyo malapit lang, ibababa lang po doon. Tamang daan lang mga sangkay, ihuhulog doon. Ngayon, itong China ayaw pa rin po papigil. Pero, para sa akin mas maganda po yun, yung gano'n na lamang pong pamamaraan para maghatid ng supply kaysa makipagpatintero po dito sa mga lokong Chinese, 'di ba?
Kaya nga lang, at that moment, inagaw po yung supply na para po sa ating militar na nagbabantay. Ganyan po ka mga loko-loko ito mga Chinese. Lalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay General Browner, bili ng Pangulo. Ito na, may bilin po ang Pangulo. Ito na yung utos. Maximum tolerance, sumunod sa batas at huwag ayaang mag-escalate o tumaas ang tensyon. So, ayun, mga sangkay, akala ko, medyo kinabahan tayo doon. Akala natin, ang utos makipag-anuhan na, makipagbaliyahan o gantihan po ang China. Pero, para sa akin, kasi since teritoryo naman po natin yan, bakit hindi natin gamitan ng water cannon? Kasi yung China yung Japan, ginaganyan po nila yung China eh. Pagpapasok po yung China sa teritoryo at matagal-tagal na, kagaya nakaraan mga sangkay, ginamitan po nila ng water cannon. Pinalayas po nila yung mga Chinese po doon. So, wala naman pong nangyari na pumalag, wala naman. Siguro, kailangan lang po talaga makipag-anuhan. Tapatan po natin kung ano po yung kanilang ginagawa. Kasi, tingin ko naman, hindi papasok ang China sa digmaan kasi nakakapanghinayang yung ginawa nilang pagpapayaman sa kanilang bansa. Babalik po sila sa zero, di ba? And we are practicing activities that promote international law. In other words, ay hindi po tayo lumalabag sa mga batas international. Mahigpit din umano ang bili ng Pangulo na huwag nang gumaya o gantihan ang mga hakbang ng China sa kanila. Ayun lang. So, ayun na. Yun na po yung utos, no? Ng presidente, huwag na pong gantihan ang China. Bakit? Discussing this with the president and he said, no, do not use our water cannons against the Chinese. No? So in other words, Wala. Tayo mga sangkay, gustuin pa na po natin na gumamit po tayo ng water cannon kasi meron din po tayo nun eh. Pero, ayun na po, ang utos ng Pangulo, wala na po tayong magagawa. Siya po yung Commander-in-Chief eh. So, yun yung utos niya na huwag gayahin, huwag gamitan ng water cannon ito pong China. what he's trying to give to us or order us is that we should always maintain the high moral ground, no? Dahil sumusunod tayo sa batas. No? Yun po yung gusto ng ating Pangulo. At yan rin po yung kanyang in-emphasize, no, dun sa kanyang speech sa Singapore during the Shangri-La Dialogue. Tiniyak din ng AFP na patuloy na magsasagawa ng rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal at iba pang maritime feature sa West Philippine Sea na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dagdag ng general, umani ng suporta ang posisyong ito ng Pangulo na naging laman din ng kanyang talumpati sa nakaraang Shangri-La Dialogue sa Singapore. Sa katunayan, maraming mga bansa ang nais sumuporta sa posisyong ito ng Pilipinas na pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region, kung saan nais nilang tumulong sa Pilipinas gaya ng capability development sa military aspect at mga joint operation exercises. So napakarami pong mga bansa, and that is very heartwarming for us to know that a lot of countries around the world support us in our endeavor to maintain a free and open Indo-Pacific and also to promote an international rules-based order. Ryan Lacanlali. Okay, so yan po mga sangkay, no? Klaro na po sa atin. Wala pong pagganti na magaganap, wala pong gagamit ng water cannon. Yun daw po yung mabigat na utos ng presidente. Pero, may sinabi po si BBM sa Shangri-La na isang bagay lamang po ang magdadala sa digmaan. Okay? Ito po ay isang act of war. Kung itong China may ipapatumba, may mapapatumba na isang Pinoy sa West Philippine Sea. Kapag nangyari ito, mukhang doon na po mag-uumpisa mga sangkay. But I'm praying na sana hindi po humantong sa ganun. Madaan pa rin po sa magandang usapan kasi ayaw po natin ng gera. Madadamay po tayo dyan. Isipin nyo, mga sangkay, kapag ka nagkaroon ng gera, di ba? Pambihira. Delikado. Kasi kapag may lang daw may mapatumba lang .
yung Mutual Defense Treaty ng Amerika gagamitin na. Ibig sabihin, sabay silang aatake kasama po yung Amerika. 'Di ba? So ano po ang inyong komento tungkol po dito? Tingin nyo ba tama yung utos ng Pangulo na wag muna tayo gumamit ng water cannon? Walang gaganti laban po sa China? I-comment nyo po sa baba ang inyong mga opinion. Meron po kong isang Facebook group. Ito po ay para lamang po sa mga solid sangkay. Exclusive ha? Exclusive lamang po sa mga solid sangkay. So kung ikaw ay solid sangkay, pasok ka po dito. Hanapin nyo po ito sa Facebook. Then mag-join group po kayo. But make sure na masasagutan nyo lahat ng tanong doon dahil siguradong madidecline kayo at hindi kayo makakapasok kung may isa doon na hindi tama ang inyong pagsagot o wala kayong nasagutan. Okay? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.